Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako, ito mga kababayan matindi ito. Sa kabila ho mga kababayan, mga ka-analyze, na kung saan ito hong si witness Orly Godesa ay nanumpa, nagbigay ho ng pahayag, statement. Binasa niya ho, sinumpaan niya ho ang kanyang affidavit diyan ho sa usaping maanumalyang flood control project diyan ho sa Blue Ribbon Committee noong mga nakaraang linggo or buwan. At matindi ho ang usap-usapan na ito hong si Orly Godesa ay hindi na ho nakikita. Pero according ho kay dating congressman, defensor, ay nasa pangalaga ho ng Philippine Marines. At itong kanyang affidavit na pinanotaryo sa isang notary public na kung saan dinidinay naman ho ng isang abogado na hindi niya raw pirma yung nakitang pirma doon sa kanyang taas ng pangalan doon sa affidavit ni Orly Godesa. Sinabi naman ho ni dating Congressman Defensor na ito ay nasa pangalaga ng Philippine Marines. Ngayon ito mga kababayan, matindi ito. Basahin ho natin itong report. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Ito ang nakakagulat na pahayag ni Orly Godesa, ang dating witness laban kay Speaker Martin Romualdez. Matapos niyang aminin na ang nilagdaan niyang affidavit ay palsipikado at gawa sa ilalim ng takot at panggigipit. Nako. Ayon kay Godesa, hindi raw siya kusang naglabas ng akusasyon, kundi tinulak umano ng ilang politiko. Nagamitin siya sa isang mas malaking plano. Ang revelasyong ito ay nagbukas muli ng tanong sa integridad ng mga pinagmumula ng mga aligasyon at kung paanong ang mga testigo ay nagiging kasangkapan sa mga laban sa pamumulitika. Hindi na ho, bago ito eh. Naalala niyo ho dati yung kay Laila de Lima? Naalala niyo kay Laila de Lima? Kung sino-sino ho ang witness na inilabas ho doon sa Senate hearing? Panahon ho ni Digong yan. Pero nung si PBBM na ho, ang presidente, nag-iba na ho ang administrasyon, abay lahat ho ng tumistigo kay Laila de Lima, ngayon kay Representative Laila de Lima, ay bumaligtad na ho lahat. Sinabi pinilit lang sila. Yung andyan yung Kerwin Espinosa, pati itong si Ragus. Patuloy natin to. Sa gitna ng kaguluhan, lumilinaw ang mga mensahe kapag ang katotohanan ay pinipilit bumalik. Pinipilit bumalik ito bilang ebidensya laban sa mismong mga nagsisinungaling. Ang kaso ni Godesa ay hindi lang kwento ng isang taong natakot, kundi larawan ng kung paano maaaring baluktutin ang hustisya para sa mga pansariling interes. Sa bandang huli, kapag nagsimula ng magsalita ang konsensya at mga resibo, wala nang makakatakas sa liwanag ng katotohanan. Nako. Ayan Orly Godesa breaks silence. Pinilit lang ako, Nina, Defensor at Marcoleta. Ayon ho kay dating Congressman Defensor sa kanyang interview sa isang programa, sa isang mainstream media, nilapitan daw siya ni Godesa. Nakakapagtaka nga nun, sa dinami-dami ho ng mambabatas, bakit kaya ito ang napili ni Godesa? Lapitan si congressman, dating congressman,
defensor na kung saan ay matagal na hong hindi politiko. Matagal na hong hindi congressman ito. Ilang taon na. Bakit yung pa napili? Yung Laos. Ay, Laos yung yung hindi na ho congressman. Bakit yun pa? Yun ang nakakapagtaka, di ba? Oh. At ito, mga kababayan, taliwas ho itong sinasabi ni dating congressman. Congressman, defensor, na kung saan, sabi niya sa isang mainstream media programa, ano daw, nasa pangangalaga raw itong si Gutesa sa Philippine Marine. Pero ayon ho sa Philippine Marine, mga kababayan, wala raw ho sa kanila pangangalaga itong si Gutesa. Hindi protektado ng Philippine Marines si Gutesa. According sa Philippine Marine, tinatanggi ho nila. Pakinggan ho natin 'to, mga kababayan. Dinepensahan ni Senador Rodante Marcoleta si Orly Gutesa at tinawag pang most credible witness sa flood control scandal sa kabila ng kanyang umano'y falsified affidavit. Ganyan din ang posisyon ni dating Congressman Mike Defensor na tumulong sa pagbuo ng salaysay ni Gutesa. Pero nasaan na nga ba ngayon ang testigo? Narito ang agenda report ni Hannah T. Tila nagbabanggaan ng mga pahayag ni na dating Representative Mike Defensor at ng Philippine Marine Corps. Sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Defensor na kinupkup daw ng Marines si Orly Gutesa, ang surprise witness ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanilang flood control investigation. Sinigundahan din ni Senator Rodante Marcoleta ang nasabing lokasyon niya sa isa namang panayam sa The Spokes ng BNC. Hanggang ngayon nandun pa siya. Saan? Sa Philippine Marine Compound, sa Bonifacio. Ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa, yung mga Marines. Kasi ang balita ko, merong nagtatangka sa buhay niya. At I was also informed na nahuli nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Si Defensor ang nag-introduce kay Gutesa sa senador dahil gusto raw nitong magsiwalat ng mahalagang detalye sa Blue Ribbon. Si Gutesa ang retiradong marino na nagsalaysay sa di umano'y personal cash deliveries niya sa bahay ni Nazal Dico at dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng kanilang kickbacks sa mga proyekto. Sabi ni Defensor, maging ang pamilya ni Gutesa under protection ng Marines, pero malayo ito sa kanya. Pero pinasinungalingan ito ng Philippine Navy. Dahil taong 2020 pa na mag-retire si Gutesa, wala na raw siya sa Administrative Authority ng Navy. Hindi raw siya under protection ng Marines at hindi sila involved sa anumang personal affairs nito. Mainit ngayon ang naging issue sa notarization ng salaysay ni Gutesa, lalo na't pinakakasuhan siya ng korte sa DOJ dahil peke raw ang naging pirma ng abogadong si Attorney Pechi Rose Espera sa kanyang sworn statement. Sabi pa ng korte, ang sino mang gumamit o nag-alter ng salaysay niya, liable din sa falsification. Nang tanungin kung handa ba siyang maimbestigahan, bukas dito si Defensor dahil bahagi siya ng bumuo ng salaysay. First of all, sir, were you part of the paggawa po ni Sergeant Gutesa? Yes. Okay, so inaamin niyo po. Yes. Posible ho din kayong imbestigahan ng DOJ. Welcome. Okay, una kay Judge Season. You know, I respect the ruling of the court. Si Marcoleta naman na mismong nagpresenta kay Gutesa sa Senate Blue Ribbon, sinabing it's like making a mountain out of a molehill. Malabo raw na nag-effort si Gutesa gawin o pekein ang nasabing notaryo dahil mismong mga abogado alam ang complications nito. Nagtataka rin si Marcoleta kung bakit hindi man lang iniimbitahan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang ilang resource persons na posible ring makapagbahagi ng detalye sa cash deliveries at iba pang mga kongresistang una ng pinangalanan ng mga diskaya pagdating sa kickbacks. Ang nakita ko po ay si Gutesa ay isang napakabuti at napakamalakas na ebidensya na nag-connect from Saldico to Martin Romualdez. May
nakatanggap din daw siyang impormasyon na pati ang CCTV footage ng pagstay ni Guteza sa opisina ni Marcoleta bago ang Blue Ribbon hearing ay hiningi ng kampo ni Lacson. Hindi naman nanatiling tikom si Lacson. Anya, how much more fakery can we take? Never daw napunta sa kustodiya ng Marines si Guteza ayon din sa kanyang verification. Pagdating sa CCTV footage, nanatili raw sa opisina ni Marcoleta si Guteza ng higit kumulang 30 minuto bago bumaba sa session hall para sa pagdinig. Bagamat kinikilala ng ilang legal luminaries na posibleng makure ng panunumpa ni Guteza sa hearing ang naging peking notarization nito sa affidavit. Sabi ni Lacson, posible pa rin makwestiyon ang kanyang kredibilidad. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire. Ayan ho, mga kababayan, mga kanalays, ha? According ho sa Philippine Marines, sa tagapagsalita ho nila, wala ho sa kanilang pangangalaga itong si Orly Guteza. Taliwas ho, sa pahayag ho ito ni Senador Marcoleta at dating congressman, Defensor. Ay, sino kaya nagsasabi sa kanila ho ng totoo, mga kababayan? O, ayan tanong, saan kaya nakuha ni Senador Marcoleta at dating Congressman Defensor na itong si Guteza ay nasa pangangalaga ng Philippine Marines? Sino nagsabi? Baka marites lang. Baka naman marites lang. Dapat meron ho silang pinangahawakan na ebidensya. Baka naman hearsay lang yan. Baka, nasa si Guteza. Doon, sa compound ng Philippine Marine. Tapos, ichinika na ni dating Congressman Defensor at nito ni Marcoleta. Marcoleta tuloy. Ni Marcoleta. Wala daw doon eh. So, nasa saan ito? Nasa ang lupalop ito. At nako, ito mga kababayan, ha? Gaano kaya katotoo itong si witness Orly Guteza, pinilit lang daw ni dating Congressman Defensor at ito ni Senador Marcoleta para gawin yung kanyang affidavit, yung kanyang salaysay. Para idiin si Martin Romualdez. Nako, naloko na. Okay mga kababayan, tutok-tutok po tayo rito sa ating YouTube channel. Kita-kita po ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.